Saan ka ba pupunta? Hola mga sis! Today's vlog ay magluluto tayo. Bago ako umuwi galing work ay bumili pala ako nitong sitaw at saka kalabasa. Good morning nga pala sa inyong lahat. Pasensya na at kagigising ko lang. Ginataang alimasag na may sitaw at kalabasa pala ang lulutuin ko ngayon. Hindi na pala ako magpapalit ng pajama, ganyan na ako magluluto. Kasi maliligo din ako after kong magluto para hindi na maamuyan yung bago kong isusuot. Para tipid sa labahin din. Naghugas muna ako bago ko umpisahan ng pagluluto. Ito na nga at uumpisahan ko na. Ito pala yung binili ko kahapon bago ako umuwi. Bumili ako ng sitaw, kalabasa, sibuyas at saka bawang. Bumili din pala ako nitong gata ng nyog. So, kompleto na yung mga ingredients na gagamitin ko. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung alimasa. Ay, sorry naman, hindi pala to alimasa. Alimango nga pala to. Si Ate Lori nga pala ang bumili nito kahapon sa palengke. 8 euro ang bili niya dito, nasa 480 pesos. Madami na din siya kasi hinati niya lang to. Yung kalahati nasa ref, ipiprito lang namin yun. Tignan nyo mga sis, buhay na buhay pa sila. Oh, ang sarap niya. First time ko lang makakatikim ng alimango dito sa Spain. Matagal na akong nakakakita nito sa palengke pero ngayon lang namin naisipan na itry. Syempre, bago ko siya iluto, lilinisan ko muna siya ng maigi. Nakailang hugas din ako dito para masigurado na malinis siya. Oo nga pala mga sis. Magkukwento muna ako habang hindi pa ako nag-uumpisang magluto. Para naman hindi ako maubusan ng sasabihin. Ikukwento ko na nga pala sa inyo kung bakit hindi ako natuloy mag-resign sa amo ko. Paano ko nga ba uumpisahan ng kwento? Bago pala ako nagsabi sa amo ko na magre-resign ako, nakahanap na ako ng papalit sa akin. Nagsimula akong magsabi sa amo ko by chat. Sinubukan ko naman na sabihin ng personal pero hindi ko kaya, nahihiya talaga ako, tsaka hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Kaya naisip ko mas okay sa chat ko na lang uumpisahan para ma-explain ko ng maayos. Una kong message sa kanya, sabi ko sa kanya, Senyora, can I tell you something? Pero kung kako busy ka, kahit basahin mo lang, wag kang mag-reply ngayon kahit sa Monday na natin pag-usapan, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, sabihin ko na daw kasi siya daw yung type of person na hindi daw makakapaghintay. Kaya yun, tuluyan ko nang sinabi sa chat lahat. Pero hindi ko talaga lahat sinabi sa kanya yung tunay na reason bakit ako magre-resign. Syempre, ayoko namang sumama yung loob nila sa akin. Kaya ang sinabi kong dahilan sa kanila, yung maiintindihan nila ako. Unang reason na sinabi ko, gusto ko na ako mag-stay kasi kako gusto ng partner ko umuwi ako everyday sa bahay. Pangalawang reason na sinabi ko, ayoko nang magtrabaho ng weekend, kako gusto ko Monday to Friday lang. Tapos yun sabi niya sa akin, wag daw akong ma-upset, naiintindihan daw nila yung reasons ko. Pero ayaw daw nila akong mawala sa kanila. Baka daw pwede naming i-workout at pag-usapan para mag-stay ako. Sabado kasi nung nag-message ako. Kaya pag-usapan na lang daw namin ng Monday. Na-feel nyo na ba yung ganong feeling? Na parang ang bigat-bigat sa dibdib? Yung gusto mo magpaalam na hindi? Yung parang feeling mo nagigilty ka kasi aalis ka na sa kanila? Yung sobrang hirap kasi naging magbuti sila sa'yo? And isa pa, sila yung umayos ng papel ko dito sa Spain. Kaya parang utang na loob ko yun sa kanila kahit deserve ko naman yun at pinagtrabahuan ko. Ako pa naman yung taong pag ginawan mo ng mabuti, hindi ko nakakalimutan. Mas dodoblehin ko pa ang balik. Pero syempre, diba? Hindi mo rin ako masisisi kung gusto kong makatry ng ibang trabaho, diba? Na kahit mabait ang mga amo ko at okay naman din ang trabaho ko. Pero sa bahay pa rin yun, diba? Tagalinis pa rin. Kaya nung nagkapapil ako, nagkaroon ako ng chance na makapagtrabaho sa iba. Wait lang mga sis, mamaya ko na ituloy ang kwento. Back to cooking muna tayo. Sa dami ko nang nakwento sa inyo, natapos na akong maghiwa. Ngayon naman, magigisa na ako ng bawang at saka sibuyas. Sunod naman, ilalagay ko na tong kalabasa. Wala akong sinusunod na step ng pagluluto dito ha. Sariling version ko talaga gusto ko munang igisa yung kalabasa at saka sitaw. Kasi diba matigas sila para maluto siya ng konti. Para sa akin, okay na yung kalabasa kaya isusunod ko naman tong sitaw. Tapos kunting halo-halo lang para maluto siya. And then dinakpan ko lang siya ng mga 3 minuto. Tapos ready na to. Ilalagay ko muna siya sa isang lalagyan. Tapos sa simkawali, dyan ko na din lulutuin yung gata. So ayan na, ito na siya. Tapos ko nang ilagay lahat. Isusunod ko naman lutuin yung gata. Kapag nagluluto kayo ng mga ginataang ulam, napaka-importante na lutuin yung maigi yung ginataan. Ay ano yun, ginataan? Gata pala. Tapos hinaan nyo lang yung apoy, tapos halo-haluin lang palagi para hindi mamuo. And then habang niluluto nyo yan, syempre maglalagay na rin kayo ng mga pampalasa, paminta, at saka asin. Or bahala na kayo kung ano pa ang gusto nyong idagdag dyan, like magic sarap. Ako kasi hindi ako naglalagay ng magic sarap. Ang nilalagay ko kunting asukal, parang yun na yung alternative ng magic sarap. Hindi kasi healthy mga sis ang paglalagay lagi ng magic sarap. So habang niluluto ko yung gata, itutuloy ko muna yung kwento ko kanina. Like sa mga sinasabi ko sa mga vlog ko before, na kaya ako magre-resign kasi gusto kong makatry ng iba. Yung masasabi ko na hindi na ako tagalinis ng bahay. Or in short, hindi na ako katulong. Kasi pwede
pwede na ako mag-apply sa hotel or kaya sa mga restaurant. Katulad kay Sak na sa resto nag-work. O kaya naman kay Jennifer na sa hotel nag-work. Kaya yun, naisipan kong mag-resign, madami talagang dahilan. Tapos yun, after kong mag-resign at magpaalam kay amo, nag-usap kami ng Monday. Ito na nga yung offer niya sa akin para mag-stay ako. Una, sabi niya sa akin, prefer niya talaga ang interna. Ibig sabihin, prefer niya ang stay-in. Pero dahil gusto daw nila akong i-keep at mag-stay sa kanila, papayag siya sa mga gusto ko based sa reason ko ng pagpapaalam sa kanya. Pero take note ha, hindi niya ako pinigilan na. Binigyan niya lang ako ng mga choices. Nasa akin daw kung tatanggapin ko yung offer nila o hindi. Maiintindihan daw nila yung decision ko at isusupport daw nila ako. Wait lang ulit mga sis, itutuloy ko muna yung pagluluto. Sa isa pang kawali, papakuluan ko naman yung crab. At ayan na nga, nagsisitakbuhan na sila. Nagtatago dun sa sulok. Oy. Bakit ka nandiyan? Ang bilis talaga tumakbo ng mga alimango. Tignan nyo naman kung saan-saan nakakarating. O, ito pang isa, napunta na sa sahig. Sabi niya sa akin, don't give up. Hanggat kaya ko, lalaban ako para mabuhay ako. Sabi niya, sana all. Natakpan na nga at ako'y napapagod na sa kakahabol. Parang yung ex ko lang yan, napagod ako sa paghahabol sa kanya. Char. Dami mo naman hugot, girl. Kumustahin nga natin ulit sila kung sumuko na ba sila. At yun na nga, hindi pa rin sila sumusuko. Buhay pa rin sila. Habang hinihintay kong maluto yung mga karab natin, tinignan ko naman tong kalabasa at saka sitaw. At tingin ko pwede nang isama dito yung alimango mamaya pag naluto. So ito na nga, ready na yung alimango natin. Luto na siya, pwede na siyang pagsamahin. Ito na nga pala yung alimango. Tinanggal ko muna yung tubig bago ko ilalagay sa gulay. So hindi ko na talaga patatagalin to. Ilalagay ko na sila. Habang nilalagay ko yung mga crab. Balik muna tayo sa kinakwento ko kanina. So ayun na nga, inofferan ako ni amo na pwede ako mag-stay out. Tapos ang magiging pasok ko ay 10 AM. Tapos 8 PM naman ang uwi ko. Then may 2 hours break ako from 2 PM to 4 PM. Kaya saktong 8 hours lang yung work ko. At hindi pa doon nagtatapos. Na kung okay lang ba daw sa akin na every Friday ay matutulog ako doon. Then mag-work ako ng 2 hours sa Sabado ng umaga. Pero extra pay yun. Parang yung Sabado ko ginawang part-time. Kasi dito sa Spain, napaka-importante sa kanila ang Friday night. Every Friday, nagdi-date ang mga amo ko, lumalabas sila. Umuwi na sila ng bahay 12 to 1. Kaya kailangan nila ng tao na maiiwan doon sa bahay nila para makasama nung anak nilang bunso. Dito kasi sa Spain, hindi pwedeng iwan ang mga bata nang walang kasama, lalo na kung wala pang 18 years old. Pwede silang isumbong sa pulis at makakasuhan pa sila. Bumalik muna tayo dito sa niluluto ko. Luto na nga siya at nilagyan ko siya ng sili para mas lalong sumarap. And yung kalabasa pala nadurog na. Kasi hinog na din naman yan nung binili ko. Gusto ko din talaga na madurog yung kalabasa. Hindi ko kasi trip kainin ng kalabasa pag buo pa siya. Mas gusto ko siya ng durog. Tikiman time na! Ayan. Bago matapos tong video ko na to, tatapusin ko na din yung kinakwento ko kanina. So ayun na nga, inaccept ko yung offer ni amo. Kaya hindi na ako tuluyang nag-resign. Kung dati ang pasok ko ay 9 AM to 8 PM, nabawasan na ang oras ko, kaya inaccept ko na lang. At the same time, nagkaroon pa ako ng extra sahod tuwing Sabado. And gusto ko talaga silang pagbigyan bilang pasasalamat ko sa pag-ayos nila ng papel ko. Aalis pa din naman ako sa kanila, pero hindi pa ngayon. Siguro soon, hindi ko pa alam kung kailan. Ang importante, napagbigyan niya yung mga demand ko. Yun muna yung mahalaga sa ngayon. Pero alam nyo ba, mas maganda talaga ang mag-work sa bahay kasi mas maganda yung benepisyo kaysa sa mga resto at saka sa mga hostel. Pag-usapan naman natin yung topic na yun sa mga susunod na vlog ko. Sa ngayon, mag-i-enjoy muna akong kumain. Kain tayo mga sis! Kayo dyan, anong mga ulam nyo? Kain na din! Sa mga hindi pa po nagpa-follow dyan, baka naman po, please follow po my page para updated kayo palagi sa mga vlogs ko. Hanggang sa muli! Salamat sa panonood! I love you all! Mwah!